Totoo yun. Kaya nga the Totoo. burst is real eh. The burst is real. Pero unang laban ng MPLI. Match 1, best of 1. Here we go! Dito natin malalaman. Ayan na. Oh. Hello! Gumagano na si Super Chuck. Sa Ogwen, Ohio! Ohio! Was Ohio, brother? Oo. Ganun bumati. Oo nga eh, no? Sa the Ohio. O, di ba? Ohio low. Oh, si Hoon. Depende yan. Okay, idadaan ni Kuya Pew dito sa medyo mekos-mekos sa mid lane. Then again, kapag nag-level 4 to si Super Shark with the Divine Judgment, buti na lang. I think I like the Uranus pick dito. Kuya Why is Jose. it so? Kasi kahit pa paano, yung mid-game na pwedeng pitasin at early game na pwedeng pitasin ng TOB, mahirapan sila. Kasi ang umaharap sa'yo, Cupra tsaka Uranus, kailangan mahuli mo yung Claude. So, magdadalawang isip ngayon si Super Shark. Huhulihin ko ba si Plap? Huhulihin ko ba si Ogwen? Eh, ang kukunat niyan, baka masayang lang ang resources ko. Alam mo, Ganun yan eh. nagmamatch talaga yung description mo dito kay Christopher Nolan eh. Oo. So yung lineup na to, pwede talaga tawaging Oppenheimer lineup. Katulad yan, si best player, mukhang nahuli na nga dito. Ang galing. Pick off. Yan na. Dimension Rip, matindi. Yun ang hindi. Pinunit. Kailangan kapag Nolan ka, mag-snowball ka. Snowballers ka dapat. Malapani yan eh. Medyo kailangan niya rin ng purple. Kailangan nila mga ganong klaseng mga buff. Oo. Magandang startup din kasi kung gusto nilang pabilisin yung bomba, edi start early. Oo. Itik na kagad nila yung time bomb. Ganun ang mangyayari. So, with that, I like the early kill na meron si Kyle TZ. Again, the killer instincts of Kyle ay pwede mag-pay off para sa laban na to. So, TOB, pag pumapasok si Kyle ng gano'n, dapat panic sila. Actually, yung Cupra, kahit pag pumapasok ng gano'n, panic sila. Sa early pa lang, bigyan nila dapat. Pero ang problem kasi, masyado makunat yung Cupra, so kailangan itatlo. Kailangan commit. Maganda yung pwesto na ginagawa ni Ogun kasi in a way, mas na-delay din dito yung pag-rotate ng TOB. Kasi ito sa early turtle pa lang, mas napipilitan ng AP brand and TOB na magsama-sama, especially with the HP-based na changes sa ating mga buff. Tama. Rectly, wala lang kaming in-game sound. Sinasabi lang namin. Medyo mahina. Pero okay lang. Thank you. Okay, tapos. Kailangan natin ma-feel yung intensity. Ngayon, dahil doon sa rotation ni Ogwen, na tama ka, nagkaka-vision tuloy ngayon yung AP Bren. Ganda ng pwestuhan ni Master Oo, master yan eh. Ayan. Huli mo. Huli mo. Ibigay mo. Okay. Ay! Binigay. Ay! Hinag din. Ayun, nagka-in-game sound. At si Super Shark nakapag-flicker out. Yun lang yun, poke lang yun. Kasi sabi nila, mag-tutorial tayo. Ayan, ito. Sabi nga, pinag-uusapan natin yung rounded na lineup ng TOB. Pero sa huli, kailangan din nilang counterin. Mukhang vision niya yung sagot. Ito rin, Pilot Requiem. Space Jump, Pilot Requiem. Pero maganda rin yung Shadow Realm. Habang si Flap TZ, easy pindot lang. Flap. Nagpailaw si Flap. Easy pindot na naman. Laban. Concentration. Pakunat. Dinivide Judgment. Pero ni normal hit lang ni Ogwen. Binato ng pang-eraser. Ng eraser ng chalkboard. Binura lang muna saglit. Medyo napalalim si Kuya Canon dun sa natin sa Toric. Although looking for an answer to get one. Kaso yung buff mismo ng tower doon medyo masakit pa. Kinulang muna sa armor doon yung Uranus. Maganda ang hulog dito ng both of the teams. Hindi ganun kataas ang kalamangan ng AP Bren kasi nga may kill potential ang TOB. Buong lineup ng TOB, lahat yan may kill threat. Gusto ko yung sagot ng TOB dito. They know what's coming, yung extended team fight. Kaya lahat sila dito, sa hero nila, may option to kill. Action, kumbaga. Merong license. Merong license to kill katulad yan. Mukhang nakita nga si Super Shark. May ipit nga dito Yun lang. Hindi kinaya ng ultimate ng Beatrix doon. Pero good spot though from Ogun and Kyle TZ. Ito yung sinasabi mong snowball para kay Nolan. Kailangan kumunat si Super Shark ay si Mielo para matulungan niya si Super Shark humarap. Ang problem kasi dito sa TOB, si best player, hindi ko alam, hindi ko nakikita yung build eh. Pero yung kung magpapakunat din si best player, okay din. Pero still, yung innate characteristics at stats ng isang Jennifer, mage. Oo, so hindi siya ganun kakunat unlike ng ibang mga utility tank. Kahit magpakunat siya. Alam mo, nagme-make sense yun. Kasi kung kailangan niya ng extra kunat, mas mapapagana din yung Astaros ay ng Phobius kahit malayo. So, pwede din ang paglaruan yung mismong setup dahil nga rounded nga yung kanilang pag-punish sa AP Bren, pero kailangan nilang gawin either sama-sama. Sama-sama, tatlo dapat. Tingnan natin kung magiging effective yung Jennifer. Uso sa rank to eh.
Jennifer Jungle. Nakakita nga ako, Jennifer 5 eh. Pero tingnan natin kung magiging effective para sa side ng the Ohio Brothers. They're trying to get this tower as much as possible. As soon as possible. Ay! Isa pa! Oh, ayun, okay, kaya naman ni Zia, kaya naman. Siswitch na yan, boss. Gwen na pa-flickering out na dito, pero may follow-up pa din dito Galing. mismo. Ayan, madaming nakabay na ipit. Nagamit ang Netherrealm. Sa Galing. AP Bren, pero super short. Nakuha nga si Gwen sa mismong skirmish na yon. May setup sana kasi nakapag-flicker out, nagpaka-flicker ng mas maaga si Gwen. Maganda ang pick-up ng the Ohio Brothers. Plus, nakakuha pa sila ng torre sa taas. So, mawi-withdraw, kumbaga, made-deposit nila dito yung onting kalamangan ng AP Bren. Ito kailangan nila mapatay. Si Kyle. At na-retry pa! Nakuha. Wala. Medyo mahirap yun Kasi dalawang ano din Kinuha lang din sa damage pero sinubukan nilang i-delay. Kaso LTZ thumbs up sa pagkuha ng buff din. Dalawang purple yun in a row. Maganda yung kuha ni Kyle TZ doon. Magiging huge problem si Kyle dito para sa side ng TOB. Every time na alam ni Kyle na walang hila, kayang-kaya niyang pumasok. Iiwas lang siya sa Pobius, iiwas lang siya sa Kaja dito Kasi lagi namang nasa harap si Ogwen tsaka si Flap. Ayan na. Ayan na, nahuli Hop, na. Hinagaru. Ay, ang ganda ng Hagaru. Yatap ata dito si Best Player. Best Player, tumatakbo. Hindi mo normal, Super Marco. Siyempre, Super Marco yan. Hindi naman gigera agad yan. Hindi ang kagaya ng mga ibang marksman. Kagaya ni Bobby Tricks na ma-assist. Chillers lang. Sabi ni Super Marco, farm muna tayo. Hindi naman natin pwedeng ipuwersa ang laban. That's a good discipline din mula kay Super Marco. Knowing na Claude din sa katapat ka na yung si Zia na nag-switch ngayon sa baba. So ngayon, mas paprayo nyo ngayon ipagkuha ng mga buff din. Sabi mo nga dito na hindi maasim. Magandang iwas din ni best player doon kasi yun nga ang dami nga na-utilize sa mga ganong klaseng setup. So either i-evade nila yun dahil wala pang ang damage ng AP Bren. As of now, sabi mo may oras pa to. So kaya lang gagana yung lineup ng AP Bren. Pwedeng gawin ni Kyle TZ dyan, maging sweeper lang. Kapag naubos na yung mga skill ng the Ohio Brothers, bigla niyang linisin from behind. Tapos si Marco, in-out lang yan Ayan ang gagawin ni Super Marco dyan. Sweeper, ayan, mukhang muntik na doon si Huno. Okay. May laban na magaganap. Violent Queen na naman. Yung daming shot put na wala si Kyle TZ. Finally nakakuha dito ang the Ohio Brothers. Pwes Mayo. Pasok ngayon si Flap TZ. Pero may mga demonic forces coming up from Milo. Flap medyo makunat dito. Tingnan natin. Walang retribution ng side ng AP Bren. Sino Kaya makakuha? ito pa rin ng Ohio Brothers. Sila laban nila. Ayan na! Zia! Best player coming out as the victor para doon sa may bandang third and figure out para kay Zia. Pero wala pa rin siya. Makukuha siya ni Ogwen. Mula ito ngayon. Sino? Si Super Shark. Double kill para kay Master Ogwen. Pero laban pa rin na Milo. At si Hoon ay nandito pa rin. Hoon. May pa-star shatter pa. Wala na. 8 minutes. Lamang ang AP Bren kahit na parang nalugi sila doon sa laban pero hindi pala, dalawa kasi namatay din sa TOB. Medyo na-confused din sila doon kasi mismo sa second pagkuha mismo ng objective na yon, yung turtle, medyo na-force ng mas maaga ang resources ng TOB. Ultimate ni Zia na gamit, pati flicker ginamit pang iwas. Super Shark din. Super Shark. Super Shark. Also with the hook or mismo yung paghila na sa team niya. So doon pa lang, nagkaroon ng AP Bren ng Ghost Signal. Hayaan nila, na-confused na sila kung unahin ba nila yung objective o unahin ba nila tayo. Ang maganda sa nangyari, Kuya OSX, wala silang binigay na more extra lamang sa TOB. Kasi kahit namatay si Kyle, nakabawi sila sa hero. Kaya sa kanila pa rin. Okay pa rin. Okay. 5-4 standing, 2.6k gold lead AP Bren. Sa kanila pa rin. Tinapangan lang nila yun Tapang, ayun nga, Ogwen. Gusto nga mag-check bush nga doon kasi si best player na sa kabilang bush. So far, umiiwas muna siya hindi muna nag-engage, which is a good thing also. Nagiging mas disciplined ngayon yung TOB on how to approach AP Bren. Dahil nga dito, sa pakunat at mismo nga pag-sustain, mas mataas yung chances ng AP Bren na mas bumabad pa. In and out ba? Lugi. Parang unti-unti nalulugi na yung TOB dito, pare. Kasi hindi sila makapitas dahil nga sa ginagawa ni Ogwen. Tsaka, laging handa yung ult ni Few. Laging handa yung Netherrealm. Ilang beses natin nakita kay Kuya Few yan Parang inikot nga ni iba't ibang bansa para ma-exercise at mahasa yan Pre-practice niya na yung paramis. Usually, pag mga hero ni Few action Pero praktisado niya na yan, paramis. Sabi nga, pipindutin lang pala yung ult dito Ganun lang pala ganun pala Sa tamang oras, pipindot lang ako pag Ogwen, pauli ka, pipindutin ka lang yung ult. Huwag kang mag-alala. Mag-alala, liligtas kita. Ayan na! Ayan na, may hila ka Super Shark. Ay, nako, Nakaiwas. makunat. Ayan na nga yung Sabi pindot. nga ba, pinindot lang yung ult at nabuhay pa rin with the Netherrealm. Kakasabi lang natin
Pinindot lang ni Pew. At wala na ngayong mga ultimate. Ang TOB. Dalawa lang yung meron. Check nyo yung screen nyo. May dalawa lang na green. At nakuha ni Kyle ng libre. Ang Lord, kakasabi lang natin. Pipindutin lang yung Netherrealm eh. Delayed pindot pa nga yun eh. Kasi buhay naman na talaga si Flaptizi dun. Ito yung mindset probably ng TOB nung nakita nila yung opening na nakahilang nga sa Super Shark o Zia ulti. Kaso doon mismo, ang ginagawa lang ng AP Riven, i-drain mo lang. Oo, drain mo Dahil lang. ang ganda ng pwesto ni Kyle na walang makakalapit sa mismo kwadrado kung saan yung Lord. Oo, ang dami nilang drain na drain lahat ng skills nila dun kay Flaptizi. Bad news yun. Kailangan, pagkabuhos mo kay Flaptizi, deads. Para worth it. Eh, hindi na deads eh. So, hindi worth it. Hindi, hashtag not worth yun. Oo. Mahirap yun. So kung pipili sila ngayon ng tamang target, dapat mag-all in. Oo. O yan, pangalanan nyo na ang hero at manalo ng 4,000 4,000 diamonds. Sino ba to? Yan. Yung Parang kilala ko to eh. silhouette na yan. Ang ganda ng haba ng buhok eh. Kailangan dito ng Dada Ohio Brothers may hila si Kyle. Ang problema lang dito, Kyle, with the BOD, ayan na, nag-conceal lang nga sila. May mukhang may call lang AP brand ngayon. May push sa baba. Medyo, dedepensa ngayon ng TOB Meron silang Jabong Blitz. Ano pa lang to? Masyado pa maaga to para makabasa lang ng AP Bren. But AP Bren with the discipline. Low scoring game kasi yung AP Bren to stay in lineup sila eh. So, magiging chillaxang muna sila. Again, the pressure sa TOB is to get Nolan or maybe eliminate Pew as soon as possible. So kailangan nila ma-diffuse. Ma-diffuse ang bomba ni Nolan. Kasi kung hindi nila maaagapan yon, dedire-diretso lang talaga yung Sabog Riven. talaga yun. 6.4k gold lead. So nakikita on our screens, TOB. Kaya sabi nga ni Kuya Man dito, kailangan hila, kailangan all in. Sabog. Dapat worth it mismo yung magiging decision nila. Siguro masyadong yung Kaja dito, masyadong too much. Oh, di ba? Wow, it's too much for you. Too much yung Kaja para sa akin siguro lineup ng TOB kasi may mga burst na sila eh. Siguro pwedeng ninakaw nila yung Kufra. Well, yung front line, alam mo, that makes sense. Front line, something to soak up. Better answer. Yung ano nga kung pipiliin ko dito, akong backline ng panghila, madaming pwedeng, pwede nga silang mag-grab dito, big grab, either grab, yung maganda Atlas. grab. Ang dami ding options eh. Pero I think ito, in nature, baka comfort din nila sa Comfort siguro pinagpipilian sa nila. draft. Yeah. Oh. So, At I think okay yung Grak nga dito para siguro counter go yung si Kyle. Pero siguro kaya rin nila pinili yung Kaja kasi pag pumasok si Kyle, punish, silain mo. Ang problema, may paramis kasi. Eh yung kay Pew, pipindutin niya lang eh. Nakita na natin kanina. pinag-uus. Ganun lang pala yung trabaho minsan ng Faramis. Oo, pipindutin mo. Basta Alam mo, mapindot mo yung ult. mapindot mo. Alam ko in a pro setting, sometimes it takes a good amount of accuracy on when to press it. Pero kami, just by in-game, Pindutin mo na description, yung ult, Pew. pindot lang yung ult. Ganun lang kasi, Oo, ganun lang pindutin mo yung kasimple. Alam na ni Pew yan. Pasok ka, Pew. Ayan, Pasok, tapos pindot ult. Ay, Ligtas teka ka, lang. pre. Ay, abangan Teka nila. lang, iniikutan na conceal. Ogwen. Nag-flicker si Zia. Naku, nasa likod, banda, sinaplat TC. Hindi Uy, na natin nag-flicker. makakol. Makaka-out si Zia. Grabe ang bilis si Zia dito. Grabe naman. Practice lang. Okay, pasok ngayon si Flap TC. Kung may stun lang siya, na-stun niya na itong dalawa. Pero wala. Pero binaban natin yung Zia. Zia, kalate ang buhay. Zia, machine gun. Kelly, nandito si Milo. Ipa-punish pa. Pero nandito na si Kyle. Kyle, Piniinis na sleeper ni ba? Kyle dito. Kaya chukchak. Sinukchak. Chenilin na ni Kyle. Busy. Kyle and profilen. Tapos si Pew pinindot lang yung ult. At doon na nga, Milo ang maiwan. 5 to the kamote. Kyle and profilen. Kyle with the sweep. Sabay rekta sila sa Lloyd. Hindi na rekta. Base na pala to. Kaya tinatawag sa ating mga homeroom classrooms yung mga sweeper, mga cleaners, papasok lang sa huli. Pumasok sa uli. Yung ambush mismo doon ng AP Bren at dumiretso na nga sa base. Pinirmahan na nga yung unang laban ng araw na to at Pilipinas